Hello mga ka-Estela! Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan nasaan man kayo sa mundo. Gusto ko munang magpasalamat ng taos-puso sa inyong lahat na patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa ating munting tambayan. Grabe, na-appreciate ko talaga ang bawat view at comment ninyo. At syempre, bago tayo sumisid sa ating topic, may munting pakiusap si Ate Estela. Kung bago ka pa lang dito, o kung matagal ka nang nanonood pero sali-sali lang, abay, i-click mo na yung subscribe button. Tulungan nyo naman lumago ang maliit na channel ni Ate Estela. Libre lang yan, at malaking tulong po yon sa akin. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads. Ngayon, dumako tayo sa main event. Ang talaba o oyster. Aminin nyo, kapag ito ang ulam sa date night, laging may kasamang malisya at kindat, di ba? Matagal na itong tinatawag na hari ng mga pampainit ng katawan o aphrodisiac. Sinasabi pa nga ng iba na ito daw ang natural Viagra. Pero mga ka-Estela, kwentong barbero lang ba ito o may katotohanan sa siyensya? Bakit nga ba kilala ang talaba sa buong mundo at bakit ito hinahalo sa mga gamot pang lalaki? Halikayo, himayin natin ang katotohanan. Ang unang sikreto ng talaba ay nasa mineral na kung tawagin ay zinc. Alam nyo ba na sa lahat ng pagkain sa buong mundo, ang talaba ang may pinakamataas na konsentrasyon ng zinc? Para sa mga kalalakihan, ang zinc ay parang gatong o fuel para gumawa ng testosterone, ang natural booster ng katawan ni Mr. Kapag kulang sa zinc, bumababa ang libido at humihina ang performance. Kaya, kapag kumain ka ng talaba, binibigyan mo ng tamang supply ang katawan mo para gumana ng maayos ang makina. Pero hindi lang yan. May mga pag-aaral na nakatuklas ng talaba ay mayaman sa dalawang napaka-espesyal na amino acids. Hindi ko na kayo bobolahin sa mga technical terms, pero tawagin na lang natin silang hormone triggers. Ang mga chemicals na ito ay napatunayang nag-utos sa utak na mag-release ng mas maraming natural booster ng katawan, testosterone para sa mga lalaki, at progesterone naman para sa mga babae. So yes, mga ka-Estela, hindi lang ito imagination effect. May totoong chemical reaction na nangyayari sa katawan. Ito ang madalas itanong, Ate Estela, kapalit ba talaga ito ng Viagra? Ganito yan. Ang Viagra ay gamot na nagbibigay ng instant effect sa loob ng 30 minutes para lumuwag ang daluyan ng dugo. Ang talaba naman ay long-term support. Hindi ito magic na pagkakain mo magiging superhero ka na agad. Ang talaba ay mayaman sa omega-3 at vitamin B12 na nagpapalusog ng iyong dugo at nerves sa matagal na panahon. Kumbaga sa sasakyan, ang Viagra ay yung nitro boost. Pero ang talaba ay yung high-quality na langis na nagpapanatiling swabe ang takbo ng makina araw-araw. Kaya hindi nakakapagtaka na sikat ito sa buong mundo. Isa itong luxury food o delicacy. At kung mapapansin nyo sa mga botika, maraming male enhancement supplements ang may nakalagay na oyster meat extract. Bakit? Kasi napatunayan din na ang zinc at selenium sa talaba ay nagpapataas ng sperm count at sperm motility o yung liksi ng mga manlalangoy ni Mr. Plus, nakakatulong din ito mag-produce ng dopamine, ang chemical sa utak na nagbibigay sa atin ng magandang mood at gana. Ayan, maliwanag na ba ang sikreto ng talaba? Totoo ang siyensya sa likod nito. Ito ay masustansyang pagkain na sumusuporta sa reproductive health nyo. Pero siyempre, lahat ng sobra ay masama. Kainin ito ng katamtaman. At siguraduhing malinis ang pagkaka-prepare para iwas sakit yan, ha? Bago tayo magpaalam, gusto ko ulit magpasalamat sa mga solid kong subscribers diyan. Kayo ang inspirasyon ko kaya sipag na sipag akong gumawa ng videos. Mahal ko kayo. At para naman sa mga hindi pa nakasubscribe diyan, nako, ano pang hinihintay nyo? Pindutin nyo na yung subscribe button at sumali na kayo sa ating masayang community. Libre lang matuto at maaliw dito kay Ate Estela. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Ingat kayo palagi. Bye-bye!